Another day, another farm mga ka-iFarm. Saka hindi nadadaan sa bilisan yung kita. Ako nag-start ako 2022. Kailan ako nag-start mag-release 2024. 2 years. 2 years bago ako nakahawak ng pera. Tapos yung pera na yon, di ba mataba lang? Hindi. Meron siyang kwento sa amin kanina na soon. Uy, ano yun? Yung secret ba yan? Yes, sir. Soon. Secret. Sobrang laki. Sobrang Maliit. lawak. Maliit pa nga yan. Maliit pa. Sobrang humble talaga dito. Maliit. Okay. Okay, nabutan na tayo ng dilim ko sa first day nyo. So may second day pa, no? So pupunta tayo dun sa Annex 1. Pero bukas na yon sa sa unang farm natin, unang mud pans natin, no? Ipapakita rin namin sa inyo yon, syempre. Ganito po yung result ng mud pan na management ni Now, with knowledge, of CEO. course, kuya, di ba? Yes. Tamang knowledge, hindi yung nag-mud pan ka lang. Kasi marami ka talagang dapat alalahanin, no? Yung water parameters, ganyan, stocking density, marami. Yeah. So, hindi rin talaga basta-basta ang aquaculture, no? And of course, siyempre, bubusugin namin kayo sa knowledge, no? Knowledge talaga. Yung may nag-share talaga sa'yo na more experience. Kasi talaga iba. Iba, no? Tapos yung yung theory na yon, i-apply mo or i-combine mo dun sa experience mo mismo, yun yung the best. Correct. Next year. Pero ano kuya, baka kasi gayahin nila, experiment pa lang yun, no? Kasi nag-start ako sa 10 dati, medyo maraming 10K. more. Hindi, 10 pieces Okay. per square meter. Okay. Medyo malaki yung mortality, no? So nagbawas tayo sa 8. Tapos with hides na. Dati kasi no hides. Okay. Ngayon with hides, tinitignan natin kung maganda yung results, Kung no? anong... Mang-away tayo konti, no? Kasi yun yung kulay ng ating tubig. Tubig. Tapos yung tubig natin siyempre malinis. So may mga minemaintain tayong water parameters, ganyan. Tapos yung tubig, tuloy-tuloy, mga ka-iFarm. Well maintained po ang ating water. Tatak Sea Valley, we dare you to compare. Another day, another farm mga ka-iFarm. I'm Cons Mateo. I'm the CEO of the Sea Valley Agri-Farm Corporation. For today's video, i-welcome natin yung ating mga bisita all the way from Nueva Ecija. Mga ka-iFarm, pinsan ko nga pala si Kuya Jay at yung kanyang beautiful wife na si Ate Ems na may-ari ng the Sea Valley Crayfish Backyard Farm. Announcement nga pala mga ka-iFarm, sila yung ating bagong Sales and Marketing Director ng Central at Southern Luzon in terms of retail orders. Hindi na kasi natin maasikaso mga ka-iFarm yung retail since nakafocus tayo sa wholesales. Kaya sila na yung bahala sa inyo. Oras na rin para ipakilala sa inyo yung 3 years nang nagsusupply ng libo-libong crayfish sa Pilipinas. At ito nga, yung The Sea Valley Crayfish Farm. Ginawa namin yung The Sea Valley Crayfish Backyard Farm para mag-focus sa retails. Para tatak Sea Valley talaga. Kaya Kuya Jay and Ate Ems, pakilala naman kayo. Good morning. Ako nga pala si Jay Montero, ang aking asawa si MC Montero from Nueva Ecija. Okay. Isa po kami sa libo-libong nagtitiwala sa Sea Valley Crayfish Farm. Ito kami para makuha lahat ng learnings ng isang CEO ng Sea Valley Crayfish Farm at ito ay hindi niya pinagkait sa amin. Walang lapis, walang kulang ko yan, ha? Tama. Pati Okay. farm secrets. Exactly. So, binigyan niya po kami ng isang malalim na kaalaman sa larangan ng crayfish. Unang-una po, nagpapasalamat kami kay CEO
Kasi lahat po na naging experience niya, lahat ng malalim na pag-aaral niya, lahat ng natutunan niya, expansion man yan, and everything, lahat po ay kanyang binahagi sa atin. Ito po ang aking asawa, si MC Montero. Hello po mga ka-iFarm! So, nandito po tayo ngayon sa The Sea Valley Crayfish Farm. So, si Mr. CEO po ay nagbigay sa atin ng mga kaalaman po na dekalidad po na ma-share po namin para sa inyo po. So, lahat po ito ay makakatulong po sa pag-uumpisa nyo sa pagka-crayfish farming. Makakaasa po kayo na ang i-share po namin sa inyo ay mga dekalidad na mga natutunan po namin sa ating CEO po ng The Sea Valley Crayfish Farm po, dito po sa Cagayan Valley. Masasabi po namin na malaking tulong po ito, malaking opportunity po ito sa ating agriculture farm po. Makakaasa po kayo na ma-share po namin yung mga natutunan po namin dito po sa The Sea Valley Crayfish Farms, Cagayan Valley. Siyempre, hindi natin yung natututunan sa iba, no? So, yung mga ibang sellers kasi is kulang sa guidance, no? So, sa kanila, sisiguraduhin natin na kumpleto rekado. Ito rin is makakatulong sa ating industry, crayfish farming industry dito sa Pilipinas, no? Hopefully, magtuloy-tuloy ito from breeding demand hanggang sa maging food consumption. Hindi lamang po ito sa maliit na opportunity, kundi ito po ay ang goal po natin dito ay makatulong po sa ating agricultural industry po. Kumbaga, mga ka-iFarm, sila yung tutulong sa inyo from starting or small scale hanggang maging large scale. Talagang kapag mag-start na kayo ng large scale, sila yung magiging daan para makabisit kayo sa akin, para makita nyo or di kaya makabisit kayo dito sa aming farm. Handa rin akong i-share yung aking knowledge or additional knowledge para sa inyo. Na-witness namin sa crayfish kung paano sila mag-handle from craylings to grow out to shipping. Kaya malalaman nyo talaga kung gaano siya kakalidad. Kaya masasabi mong quality talaga. Tatak Sea Valley, we dare you to compare. Yun naman talaga, kuya and ate, no? Tatak Sea Valley, siyempre, we dare you to compare talaga. Yung difference. Kasi, may issue sa, sa community ng crayfish. Dati, hindi ko pinapatulan to, pero may video akong ginawa dati na parang pumatol ako minsan. Kasi nilalahat nila yung galing sa mud pond is mabilis daw mamatay. So, for your information, sa karamihan, pinakamaganda talaga yung laking natural or sa mud pond. Kasi nga, mabilis yung growth talaga ng crayfish doon. So, gaya ng sabi ko, ulit-ulit sa aking mga vlogs, no? May experiment ako dati dyan. 4 months, 4 inches, nasa mud pond. Yung iniwan natin dito sa concrete na kapatid niya, same stocking, same food, nasa 3.4 to 3.5 inches lang. So, ano bang meaning nun? So, yung fast growth o fast grower is mas magandang gawing breeding materials. So, yun yung ina-highlight namin dito, no? So, handa kami makipagpustahan kung sino man yung nagsabi na pangit daw ang laking mud pond. So, ito kami, papatulan ko na kayo, dare to compare, no? I-try nyo, no? Kasi, kung sino man yung nagsabi noon, siguro kulang pa sa experience, no? Natatawa na lang ako dun eh. Okay. Hindi, kasama to. Kasama yan. Kasi, mga ka-iFarm, mud pond man yan, or kahit ano, iba-iba pa rin tayo ng setup. Yung sa amin, is may minemaintain kaming water parameters para siguradong healthy at quality yung ating mga crayfish. Kaya, andito kami para patunayan sa inyo na quality ang mga nasa mud pond. Pero syempre, The Sea Valley Crayfish Farm. Ito naman yung mga breeders. Okay. Ito nasa labas lang kasi sabi ko nga galing mud pond to kanina. Hindi pa niya bahay. Hindi siya comfortable. Siya, oo.
Oh. Yan ang Wow. Mga trailings. Railings. Okay. 2 months old? Hindi, kasi 1 month, madpan na. Magwa 1 month pa lang yan. Okay. So basically, ito ang tinasawag mo Nursery. 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 Okay. Coming from there, Mm-mm. na maliliit Yung pa lang maliliit. talaga, Pag pagbitaw. Pag mapagpag na yun. ay Mm, lilipat na dito. Okay. Tapos hindi mo pwedeng pagsama-samahin yung ano dito, yung kunwari 2 weeks later Mm-mm. sama mo, kainan. Kakainin yung maliit. Naka-cannibalism. Oo. Tapos yun nga, may mini-maintain tayong stocking. Kumbaga to, nasa 1.5 lang dapat yung pwede kong ilagay hanggang 1 month. Mm. Ngayon, pag pinatagal mo pa yun, maano na yung growth nila. Kaya dapat kailangan mo na lang ilipat ng mas maluwang. Mm-mm. Okay. Kaya pagka 1 inch na, yun na yung requirements ko, dapat 40 pieces na lang sila sa 1 by 1. O di kaya 3 feet by 3 feet. 40 pieces para maganda Na-note yung ko growth. na yan. Na-note ko kanina. Okay. Nung hindi ako solar na Andy, is yun nga yung 50%. Pero yan, dripping. Dripping. Pero actually, maganda tuloy-tuloy. Tara, tignan natin, Mamsen. Wow! Yan, dapat Ito yung hatchery. Hatchery dito. Ah, okay. ilang buta? 1, 2, 3, tapos 4, 5, 6. Grabe. So kuya, ito yung ano, yung phase 2. Pero balak kong palitan yon. So gagawin natin yung pangalan nito is yung ano, main. Okay. Dito yung office, more hatchery, breeding area dito. So ito yung mga pan. Di pa tapos. Pag may extra time, nagbabako. Ako mismo nagbako dyan. Wow! Ilan square meters to? Initial nito ngayon is nasa 1.5 hectares. Wow! Almost. Ilang pond ang kayang gawin ng 1.5 hectares na expansion mo? Depende naman kasi sa gusto mong size, no? Okay. Pero yung balak natin dito is 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? So kasama na rin pang 7 yung ano, may maliit dito kasi kailangan natin yung settling tank na tinatawag. Sabi sa ano, sa guidelines kailangan ng settling tank. So gagawan natin dito. We know you can do it, na? Grabe guys, no? Yung expansion ni Sea Valley Crayfish Farm. Makikita nyo dito ay sobrang laki. Sobrang Maliit. lawak. Maliit mga yan. Maliit pa. Sobrang humble talaga dito. Maliit. Okay, pero to tell you honestly, sobrang humble nito pero sa totoo lang malaki. Okay, in actual, malaki siya. Phase 2 niya to ginagawa ngayon. Ganito siya ka-dedicated sa ginagawa niya. So, I know. Oy, nabutan na tayo ng dilim ko sa first day nyo. So may second day pa, no? So pupunta tayo dun sa Annex 1, pero bukas na 'yon sa ano, sa unang farm natin, unang mud pans natin, no? Ipapakita rin namin sa inyo 'yon, syempre. So formerly, yun yung phase 1 natin, pero babaguhin natin 'yon since main na to. So magiging Annex 1 natin 'yon, na for grow out. Actually, guys, halos buong araw na kami ang tinutour ng aking pinsan na CEO ng the Sea Valley Crayfish Farm, and napakarami niyang ni-storm sa amin hanggang sa sabihin na lang natin yung mga sikreto ng paano maging quality ang isang crayfish. Binahagi niya sa atin. Okay? Yung sobrang deep na learnings binahagi niya sa ating kanina. Binahagi din niya kung paano maging isang CEO ng the Sea Valley Crayfish Farm. Yan ba ang ano? Set up na ngayon lang ako nakakita ng ganyan. No? Na solar water pump,
management mo? Actually, marami nang gumagawa niya, no? Kasi isa rin yung sa Isabela, yung sa NIA nila. Talagang project na nila, ang project na ng NIA, yung submersible. Kasi yun nga, kailangan talaga ng tubig. So magandang ano yan, technology or innovation, solar. Okay. Malaking tipid. Nakakatulong din Bigyan ko kayo ng tip ha. kalikasan. Meron siyang kwento sa amin kanina na soon. Uy, ano soon. yun? Yung secret ba yan? Yes sir. Soon, Secret. malalaman nyo. Meron siyang expansion na gagawin kung paano mas mapabilis, paano mas efficient, paano mas sabihin na lang natin continuous yung supply ni Sea Valley Crayfish Farm Cagayan Valley. So of course hindi niya pwedeng sabihin pa sa ngayon, soon daw, soon. Abangan, At abangan. paano makabigay ng mas malaking opportunity para sa agriculture industry. Yes, yun yung goal naman talaga natin, is makatulong pa, no? So dito is prangka kami, no? So yung mga small scale is parang training ground nyo lang talaga yan, no? So kung gusto nyo talagang kumita or maging long term sa business na to, sa crayfish farming, so you go big, no? So invest, no? Hindi yung maliit lang na ano, kikita ka na ng malaki, baka nag-expect ka ng gano'n. Tapos iaasa mo pa yung marketing sa iba, no? So yun talaga. Hindi to biro, no? Kaya samahan nyo kami. So arat na. Arat na. Siyempre, hindi mawawala yung ating crayfish sa handaan. Sa totoo lang mga ka-iFarm, pwede rin talaga kayong mag-alaga ng pang-personal food consumption. Gaya nga ng sabi ko, libre talaga yung pagkain ng crayfish. Napupulot lang ito sa tabi-tabi. Pero syempre, expect natin na mas mabagal yung growth. Kumbaga, yung magiging puhunan mo talaga dito is yung oras. At syempre, kung maliit lang yung space mo, syempre wag nating taasan yung expectation. Ang pag-aalaga ng crayfish is additional food security na rin sa pamilya mo. Nalibang ka na, nag-exercise ka, at may pagkain ka pa. At kung gusto mo nang gawing business, go big. At syempre, andito yung Sea Valley para i-guide kayo. Pwede pala mga ka-farmy kasi mami. Mga ka-farmy. Yun yung tagline. Hindi naman tawag kasi sa'yo ka pa. Yung mga nandun kasi na breeders, breeder nga, ginawa kong breeder, kapatid. So itong kapatid na to, iniwan ko dito sa mud pan para dun sa experiment ko. Kung yun nga, magwa 1 year na to, going 8 inches. Eh yung mga nandun, nasa 7 pa lang. Knowing na mas pinili ko pa dati yun, yung nilagay ko as breeder, na mas malaki ng konti kaysa mga to. Pero nahabol na. Nahabol na nila. So tignan natin kung kaya kong 2 years para karoon tayo ng data kung hanggang saan yung kaya nila. O di kaya ilang years pa para maging 12 inches. Parang sa Australia. Oh, laki nun. Kasi yung iba, inano pa nila, Indoline, ganyan. Bakit hindi tayo magkaroon ng Philippine line? Yung proud na palaki natin. Kasi pinagmamalaki nila, Indonesia line, Singapore line. Okay. So, ito Proud makikita Pinoy, niyo. no? Pinoy, sariling Locally palaki. grown. Ganito po yung result ng mud pan na management ni Now, with knowledge, of CEO. course, kuya, di ba? Yes. Tamang knowledge, hindi yung nagmadpan ka lang. Nagmadpan ka. Kasi marami ka talagang dapat alalahanin, no? Yung water parameters, ganyan, stocking density, marami. Yeah. So, hindi rin talaga basta-basta ang aquaculture, no? So dito, Nasa nakikita mo tamang- talaga 6 to 7 running to 8 inches. Okay, so kita mo yung proof. Una, alam mong pinag-aralan, alam mong pinagplanuhan kung paano siya talaga palakihin.
So, ito yun. Ito yung ano yun tagline mo? Tatak si Bali? Tatak si Ah, Bali. tatak si Bali. We dare you, no? To Ah. compare. We dare you to compare talaga, no? Ito siya. Ito siya. So, kitang-kita mo talaga. And of course, syempre, bubusugin namin kayo sa knowledge, no? Knowledge talaga. Yes. Correct. Mas maraming kaalaman, mas maraming maisha-share. Di ba kuya, bata pa lang ako, may puspan na si Papa sa ano, sa Cumao. Oo. So since elementary ako, di ba, parang medyo namulat na ako sa puspan eh, Totoo. sa aquaculture. Na-stop lang nung high school sa college, siyempre, di ba? Yeah. Yan, tama yun, ano? Para lang sa kaalaman nyo, ahead ako ng almost 9 to 10 years. And they started, mga bata pa kami noon, maliliit. Ganitong farming na. Tilapia, hito, Ito, yan, tried, ano? karpa. Karpa. Oh, yung Yeah. koi. So, ito na yun, I think na-maximize yun na yung learnings from bata pa, naisali na ng daddy niya, pinag-aralan niya pa ng ng mas malalim. Kaya, ito na. I think, ayos. Saludo ako sa'yo, Mr. CEO. Hindi, yun nga kuya, diba? Nasabi ko rin dun sa dati kong vlog, ang mga nauna kong vlog na dati ng traditional farming, na parang all this style na mata-mata, ganyan, tansya-tansya. Pero iba pa rin kasi talaga yung nag-training. Totoo. Yung may nag-share talaga sa'yo na more experience. Totoo. Kasi talaga iba. Iba, no? Tapos yung yung theory na yon i-apply mo or i-combine mo dun sa experience mo mismo, yun yung the best. Correct. Oo. Tama yun. Alam mo yun yung sa tingin ko lamang mo sa iba, no? Kasi pinsan, yung research, may knowledge na yun eh. Plus experience. Pag kinombine mo to, yun ang magandang result. The best for me. talaga. Yun ang the best. Pero syempre, hindi natin inaano na expert talaga tayo pagdating sa crayfish, no? Kasi everyday na natututo tayo, no? Saka ongoing pa talaga yung mga research and development natin. So right now, doon yung harvest fund. So yung experiment ko dyan, naghalo-halo yung mga sizes per batch. Kasi tinitignan ko pa yung mortality, kung gano'n nga. Kasi normal sa yung mga guide sa crayfish na nabasa ko, na research ko, hindi pwede pagsamahin yung maliit saka malaki, hindi magkalayong batch. Pero trinay ko pa rin para malaman ko talaga kung ilan yung magiging mortality. Kasi bakit ko gagawin yun, no? Kasi kunwari nilagyan ko to ng 10,000, na harvest ko na yung 5,000, kaysa gumastos ako na i-drain yung tubig, waste of time, waste of money, dagdagan ko na lang ng panibagong batch. So tignan natin kung ano yung magiging mortality, kasi parang farm techniques na kasi yun eh, sariling farm techniques, no? So tinatry natin lahat para malaman natin yung susundin natin in the future, kung saan tayo mag-stick. Mga ganong diskarte kasi yun nga, nag-experience lang talaga tayo dito. Galing, ano? So bawat talagang aspeto tinitignan mo eh. Kumbaga nasa learning process ka ba, even though ang dami mo na experience. Kasi Pero continuous, siya. Kumbaga, learning niya, hindi siya tumitigil hanggat talagang. hindi talaga tumitingil ang knowledge. So pakita nga natin to. Para lang sa kaalaman nyo, nakikita ko ngayon dito, parang I think 8 to 10? Tama? Na pond. Yeah. 1, Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero pang 9 pa nandun sa may poultry. Okay. Pero wala pang bakod yon kasi may tilapia. So 9, sabi mo kanina, kaya ng 8 to 10 trailings ang isang butas ng pan? Yes, yung stacking. So pwede nyo imagine, ano? Next year. Pero ano kuya, baka kasi gayahin nila, experiment pa lang yon, no?
Kasi nag-start ako sa 10 dati, medyo maraming 10K? more. Hindi, 10 pieces Okay. 10 per pieces. square meter. Okay. Medyo malaki yung mortality, no? So nagbawas tayo sa 8. Tapos with hides na. Dati kasi no hides. Okay. Ngayon with hides, tinitignan natin kung maganda yung results, Kung no? ano. Sarap. Malinam Ilang na. inches yung Mga 5, 4.5. 4 to 5 yung kinain 4.5 namin to kagabi. Sobrang approved. Sarap. Pero the best talaga doon yung ano sa akin eh, yung buttered. 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 Yun parang binoil ko lang kasi yun. Tapos may mga sauce. Sauce. Mm. So, ang dami niyang pwede, no? Madami. Pwede sa sabaw, Mm-mm. buttered, the best yun. Mm-mm. Meron yung isa yung parang may sauce, yung niluto mo last time. Cajun. Garlic. Oo, Sarap din nun. seafood Cajun. Sarap din. Pwede rin yung mga sinigang. Gano'n. Yeah. Sinisigang. O yung parang shrimp lang, din. Anong luto ng shrimp? Mm-mm. Pwede. Lobster na luto. Yan. Sabi, kahit sa pasta eh. Nakakita ka sa pasta. Oy, lalagay mo sa pasta, di ba? Tapos ang ganda niya tignan, talagang lobster na lobster, di ba? Totoo. Tapos, yun nga, ang maganda kasi sa crayfish, hindi tulad ng shrimp, kailangan mo ng salinity para maalagaan. Tapos medyo talaga expensive yung kailangan mo, kailangan ng aeration. Mataas yung gusto nilang DO. Yung crayfish is pwedeng alagaan sa backyard. Pero yun, sabi ko nga, hindi yun pang business ha. Talagang yung mga pang backyard is for parang hobby, kaya personal food consumption. Pero doon kayo, kung gusto nyo mag-business in the future, yun na yung training ground nyo, no? So, gano'n naman talaga yung tao. Start small. Start diba? small talaga, doon muna. Alaga mo lang. So, kung Tapos gusto mong gawing malaki, yun na. Kailangan mag-invest. Kailangan mo rin talaga mag-invest. Lahat naman ng business. Saka, Maayos na kasi. hindi nadadaan sa bilisan. Yung kita. Ako, nag-start ako 2022. Kailangan ako nag-start mag-release 2024. 2 years. 2 years bago ako nakahawak ng pera. Tapos yung pera na yon, ginagamit ko expansion. Wala pa akong pinang candy doon sa kinita. Expansion lahat. Which is Pero tama. tingnan mo Tama naman. naman yan. Oo. Hanggang sa annex. Para siyang maiyahin tulad sa yan, nasabi nga mo kanina, no? Ang hobby. Ganun, pwede din siya eh. Matitest kasi yung patience mo dito eh. Parang sa isda din. Arwana, ganun. So, galing. At least ito, pwedeng mga itlog anytime. Paano mo siya alagaan, paano yung proper care and everything, which is available lahat kay CEO ang knowledge. Naalala mo? Noong 6 months ago na binigyan tayo ng pinsan natin na CEO ng knowledge about sa crayfish, ano? So, actually ginawa namin siyang hobby. So, sabi niya kasi sa akin, oh, try mo alagaan to. So, binigyan niya kami ng, hindi na lang natin, konting information pa. Ganun. So, ito yung, sabihin na lang natin, nagkaroon kami ng interest kasi nung nakikita namin siya, oh, dali May lang potential. May potential yan, no? Okay naman alagaan, pwede mo maging stress reliever, nandun yung potential, and ito kami ngayon. Gusto namin siyang matutunan ng sobrang lalim kasi gusto na natin mag-business. Ano? Yun. So, madali lang siya. Madali lang siya. Of course, proper guidance lang yung kailangan. Ganun. So, yun. Kaya tayo nandito ngayon. So, salamat doon, ano? Sa pag-encourage sa amin. Ayun, ang dami namin natututunan sa'yo sa 2 araw. Grabe. Yung binigay ko, andun pa ba yan? Nandun pa yun. Baka kinain na. Okay. Hindi naman. At least, sabi mo nga, di ba? Try mo muna mag-alaga, kuya, bago tayo magnegosyo. So, we made it naman kasi, di ba, nag-iisda naman kami. Yung mga Matagal ka na sa ganun, no? arwana, Arwana, ganyan. Actually, same concept. Pero syempre, yun ang pag-aralan mo mas malalim na. Konting ano na lang, konting adjustment. Madali lang siya. Madali lang. Kayang-kaya ng lahat. Hindi lang eh. siya pang hobby o pang food consumption din.
in the future. Kaya tayo nag-start ng ganitong business para mai-share sa iba na gusto rin mag-start. Start small and then talagang kung may goal kayo, mag-start muna tayo sa maliit and then hanggang sa talagang lalaki na rin. Katulad ni Mr. CEO, yan, sa mga sinishare niya ngayon sa atin. Alam mo yung statement mo, hindi naman sana na, pero okay yun. Sabi mo, para lang sa kaalaman niyo, may kinikwento siya kahapon. Of course, gusto magnegosyo. May isang 1 hectare lupa, may puhunan, ready na magnegosyo, pero hindi niya dinecline, hindi niya diniscourage. Tinatry niya ulit, parang kung anong ginawa niya sa amin, which is yung concern nandun eh. Hindi lang, syempre, kahit sino naman ayaw kumita. Ano na yun, instant money na yun eh. Pero ang concern ng tao is like, sabihin na lang natin, practice muna kayo sir, bago kayo totally pumasok sa business. So yun nandun yung concern. Ayoko kasi yung parang pera-pera lang, parang ganun. Tama. So yun nga, sabi ko, gusto niya bumili ng maraming training kasi lalagay niya sa 1 hectare na pan niya. First timer pa lang, sabi ko, sa concrete muna, pag-aralan mo, small lang, start small, practicein mo ano yung behavior ng crayfish, kanyan, paano magpakain, bago ka go big. No? Kasi yun nga, napakahirap. Siyempre sa akin din yung balik. So mismo sa akin, hindi ko pa na perfect yung mud pan. Kahit sabihin mong 1 year mahigit na tong mud pan ko, hindi ko pa perfect. Namin ko yun. So ganun katagal, no? Hindi yung basta-basta lang mape-perfect mo na agad, no? So yun lang, parang mahihiya ako if ever na marami siyang mortality pagdating ng panahon, tapos kumita ako, ganun. Parang ayoko kumawak ng ganun na pera or gamitin. Kaya talagang pinag-aralan niya mabuti para yung i-share niya naman ay talagang hindi naman ay sayang po ang inyong i-invest sa kahit ba simula pa mag-start small kayo, pero dekalidad po yung kanya. Kumbaga win-win yun, no? I-share. So i-disregard natin din yung price ng crayfish, yung talagang bebenta namin dito is yung knowledge, no? Kahit sabihin mong libre kasi ang crayfish tapos wala kang knowledge, di sayang. O binigyan ka namin ng crayfish pero babayaran mo yung knowledge, yung parang bayad ng crayfish ha, is mabubuhay mo, sulit, di ba? Parang ganun yung idea. Kung mapapansin mo ate, kuya, yung crayfish natin halo-halo yung size, no? So hindi yan yung tinatawag na bansot kasi may batch kasi kami na hinalo. So yun yung isang experiment natin, no, na ongoing. Kung ilan yung magiging mortality. Tapos kuya, marami nagsasabi na marumi daw yung yung galing mud pan. Okay. Ito, patunay. So, ito, nakikita nyo. Ito po. Kung ano yung original color niya, that's it. Kung ano yung makikita niya sa concrete, kung ano yung makikita niya sa market. Ito, ka-harvest lang ng mga tao ni CEO. So basically, same. Bluish, medyo brown. Kasi yun yung kulay ng ating tubig. Tapos yung tubig natin, siyempre malinis. So may mga minamaintain tayong water parameters, ganyan. Tapos yung tubig, tuloy-tuloy, mga ka-farm. Well maintained po ang ating water sa mud pan. In actual, makikita mo Malinis. malinis. Greenish siya, bluish. In actual. So, Kasi yung iba, yung mga mud pan nila is talagang madumi. Yung parang kanal na inimbakan ng tubig, ganyan, yung nagblablock. So yun. Okay. Kaya ito po, malinis po color. yun yung tinitignan ko kanina, yung water system mo. Paano, how does it work. So, yung continuous water flowing, laking bagay na. Ayan. Tapos, talaga nag-invest siya. Kasi, medyo mahal lang, no? Meron siyang solar. Water, water management niya dito, solar na nanggaling. Okay, so basically, continuously, may water siya dito. Ganun.
Kaya wala nang pinangkindi. Medyo mabigat, no? Mahal pala yun. Mahal. Marami kasing mga bashers dun sa sa mga mud pond, no? Kasi siyempre nakaka-wholesale kami, nakakabenta ako mismo talaga ng mas mura, no? Mang-away tayo konti, no? Pero kami naman talaga is wholesale. Ako. Pero this year lang ako wholesale 2025. Dati nagre-retail din ako pero yun nga hindi na maasikaso. Pero ngayon, siyempre hindi nyo na ako kalaban talaga. Kasi wholesale na lang talaga. Tapos yun nga, papatunayan namin sa inyo na yung galing mud pond is napakatibay, mas matibay pa. Totoo yun. Kasi nag-experiment ako. Handa akong makipagpustahan sa'yo kung sino ka mang basher ka. Okay. For your information, ang Cagayan Valley to Manila, kung magbabas ka, it's around 12 to 14 hours. So, diyan mo matitest gaano ka, sabihin na lang natin, na-build itong crayfish na to para naman tumagal siya, no? I know, pag hindi proper management yung pagpapalaki mo dito, talaga. siguro baka nasa halfway pa lang. Oo. Deads na yung mga so proper packing yung nakita namin yesterday, yung mga Saka kuya, hindi lang siya mine-maintain mo yung grow out, pati yung shaping may isinaalang-alang. Katulad nito, itong kukunin namin, ilalagay namin dun sa 15 to 20 minutes away yung releasing area namin. So may ginagawa pa kami na preparation, ganyan, na diskarte, ganyan. Hindi basta-basta, no? So siguro yung iba, dire-diretso, benta, ganyan. Pero kami, naka-acclimate yan, 3 days, no? At least, 3 days, mas matagal pa. Tapos, pagdating sa Nueva Ecija, i-acclimate pa. At least 3, ganun din. At least 3 days talaga, no? bago i-out. Subok. Bago pwedeng i-out. Subok na subok to yan. Kasi nga, check nyo yung profile ko, no? Sa dami-dami ng paulit-ulit kumukuha. No, libu-libong tryo na. Siguro nasa 3,000 tryo na yung nabenta natin. Wow! Paulit-ulit silang bumibili kasi nga goods na goods, quality. So yun nga, dare to compare talaga, no? Tama. May warranty pa yan. After how many weeks, ganyan. Kung mamamatay yan, dodoblehin ko, papalitan yung bayad, no? Ganon ako kasigurado sa crayfish ko. Wala pa akong naging reklamo, no? Money back guarantee. Wow. Meron lang dyan yung mga medyo malapit na talaga mag-mold. Yun talaga yung medyo mangingitim siya. Kailangan ba yun? Nag-a-adapt kasi talaga yan sa tubig mo. Okay. Yung kulay, kasi ganyan yung kulay. Pag shaded, yun yung nag-blue. Okay. So yung iba kasi binebenta yung blue ng mas mahal, no? Dahil may color. Oo. Okay. Pero for your information, mas matagal lumaki yun. Kasi nga, nasa shaded siya. Simple lang yung logic. Basically, ang parents, halimbawa, ang parents nito ay malaki. Basically, yung anak nito magiging malaki din, ha. Never mangyayari yung maliit yung parents ng crayfish, tapos malaki ang ipoproduce niya. Pero may isisingit ako dun, kuya. Yung na-experiment ko to, ha. May malaki na akong crayfish noon, pero 2 years old. Magkasing laki sila nung na fast growth ko kasi may madpan na ako noon. Yung mga naunang breeders ko talaga. Ngayon, parehas sila size na malaki. Kung ikukumpara ko yung performance ng mga anak nila, mas maganda talaga yung fast growth. Yun na. Ulitin natin mga ka-farm, no? Meron ako dito isang female na 2 years old mahigit na. Meron din ako ditong isang female na same size, sabihin natin 5 inches parehas. Same size, pero 6 months ko lang kasi yun yung average ko . Pagka babae, magpa 5 inches in 6 months. Both ng anak, no? Yung craylings nitong oldest na to, na 2 years, mas mabagal yung growth kumpara dito sa isa na fast growth na yung parents, no? So yun, hindi lang sa size, no? Kung saan din nanggaling
yung crayfish. Kung Okay. lumaki rin ba yung crayfish nang mabilis dati. Okay. Okay. Yun, kaya kasama sa genes talaga yun, no? Napatunayan ko yun, no? Oo. So, nasa jeans. Mm. So bagong kaalaman ulit. Ano? Bottom line. Yun lang. Kung halimbawang makakabili kayo, syempre, nung breeder na sabihin na lang natin hindi mabilis yung growth niya or something. Basically, maliit rin yung ipoproduce niya. So, again, dare to compare. Dare to compare. Tatak Sea Valley, we dare you to compare. For retails at for wholesale.